boycott at persona non grata. Yan ang gustong ipataw ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice Ganda. Dapat ba talagang ipataw ito? Narito ang buong detalye. Mainit na mainit ngayon sa social media ang pangalan ni Vice Ganda matapos ang naging controversial na biro niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Super Divas The Concert noong August 8 sa Araneta Coliseum. Kasama ni Vice si Regine Velasquez entablado. At habang kumakanta si Asia Songbird ng Hold My Hand, bigla na lang nag-inject si Vice ng ilang patutsada na halatang tumutukoy sa mga isyong kinasasangkutan ni Duterte. Gamit ang nakakatawang tono, binanggit ni Vice ang jet ski promise na minsan na pinangako ni Duterte noon sa isyu ng West Philippine Sea. Sa mga video na kuha ng mga concert-goers, mapapanood si Regine na kumakanta ng Hold My Hand ni Jess Glynn. Ang Showtime host naman ay masayang naglalakad sa entablado, kasama ang mga backup dancers na dala ang tarpaulin na may nakasulat na jet ski holiday. Maya-maya pa ay biglang huminto sa pagkanta si Regine na siya namang paggagaya ni Vice sa viral na Jet2 holiday meme. Isang promotional advertisement ng isang tour operator na nakabase sa UK. Ang spiel ni Vice, "Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to the Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan." Sabay ginaya niya ang malutong na mura ni Duterte. Hindi kinaya ng iba ang birong ito, lalo na ng matitinding taga-suporta ni Duterte. Kung iba siguro ang bilanggit, baka natawa lang ang lahat. Pero dahil sa pangalan ni Duterte at sa kasaysayan ng political divide sa bansa, mabilis nag-init ang ulo ng ilang netizens. Lalo na ang mga tinatawag na DDS o diehard Duterte supporters. Ilang oras nang matapos ang concert, umusbong na sa social media ang panawagang ideklarang persona non grata si Vice Ganda sa Davao City. May ilang Davaoenyo pa ang nagsumiti ng open appeal sa city government para pormal na gawin ito. May isang netizen naman na dating tagahanga ni Vice ang naglabas ng saloobin. "Dear Vice Ganda, I once admired you for respecting the elderly, but your recent concert told a different story. Mocking an 80-year-old man in his lowest moment, battling sickness alone, far from his family and country just to get laughs, shows how far you've fallen. PRRD wouldn't even take offense. Mock his leadership if you want. He'd probably just smile and shrug it off. But the contrast is clear. A man who sacrifices freedom to keep this country safe for ordinary people versus someone who mocked the weak for entertainment and maybe just to stay relevant. From today, I will never support your shows, movies, or endorsements." Pati ang McDonald's at Shopee na ine-endorso ni Vice Ganda ay nais ring i-boycott ng mga taga-suporta ni Duterte. May ilang netizens ang nagsabi na hanggat hindi raw natatanggal si Vice bilang endorser, hindi raw nila susuportahan ang mga produkto ng mga ito. Marami sa mga netizens din ang nag-unfollow kay Vice sa Facebook. As of August 11, ang dating 20 million followers ay naging 19,973,000 na lamang, nabawasan ng mahigit 32,000 sa loob ng 2 araw matapos ang concert. Sa kabilang banda, maraming netizens din naman ang nagtanggol kay Vice. May nagsabi na consistent si Vice sa pagiging outspoken at matapang pagdating sa mga isyong pampolitika. May iba namang nag-point out na kapag si Duterte ang nagbibiro o nagmumura, tinatanggap ito ng kanyang supporters bilang style niya. Pero kapag iba ang gumawa ng parehong paraan, nagagalit sila kaya para sa kanila double standard lang ang nangyayari.
May isang supporter din ni Duterte ang hindi isang-ayon sa pag-boycott. Ito ang kanyang statement. Not all Bisaya are stupid. Not all Bisaya are close-minded. Not all Bisaya are like you. I am different, and I hope many of you here are on the same page with me. Growing up watching Vice Ganda, I know exactly how she uses humor and creativity to capture the attention of her audience. She is innovative, smart, and talented. Vice Ganda is always up to date with trends. She jokes around, thinks outside the box, and makes fun of issues in society, politics, education, economics, law, transportations, and more. One thing I admire about her is that I have never seen or heard her joke about religion, unlike other artists who make fun of it. Compared to others who just repeat the same jokes over and over, even stealing others' punchlines and claiming them as their own, she stands out. I've seen so many performers using their same recycled jokes all the way to local town fiestas. The viral video from her concert wasn't even a weaponized joke. You know what the problem is? It's you. If entertainment becomes offensive to you, that's not the comedian's fault. That's your inability to take a joke. There was nothing wrong with what she said. So grow up and act like an adult. I'm proud that I'm not part of the 1 million who unfollowed her. I'm a grown smart man and I hope you are too. P.S. I love Duterte and I am proud Bisaya, but smarter than you, and I'm still following her. Ngayon lumalabas ang malaking tanong. Nararapat bang bigyan ng persona non grata si Vice at i-boycott ang mga endorsements nito? Hanggang saan nga ba ang hangganan ng comedy at freedom of expression? Sa mundo ng showbiz sanay tayo na may mga comedian na lumalampas sa comfort zone para makapagpatawa at magpaisip. Pero kapag ang biro ay pumasok sa teritoryo ng politika, hindi may iwasan na may mga nasasaktan. Para sa ilan ang panawagang i-boycott si Vice at patawan ng persona non grata ay OA at masyadong personal. Pero para naman sa iba, lehitimo itong paraan para ipakita na hindi nila tinatanggap ang ganitong klaseng biro laban sa kanilang idolo. Sa dulo ang tanong ay hindi lang kung dapat bang i-boycott si Vice, kundi kung handa ba tayong tanggapin na ang comedy ay minsan sumasalamin sa mas malalim na isyu ng lipunan, kahit gaano pa ito kasakit pakinggan. Kayo, anong opinion ninyo sa isyu ito? Leave your comment below. Para sa mga celebrity updates at features, manatili nakatutok dito sa Showbiz Ganap Global. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.